kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan at layunin sa buhay. Iyan ay may mga makapangyarihang pakinabang sa pagsunod sa Panginoon. Anyapin sulit ang pagsunod kay Kristo. Ngunit ang pagsunod sa Panginoon ay higit pa sa mga pakinabang. Kaakibat din ito ang maraming mga responsibilidad. Ang higit pa ng Kristyanismo ay may kinalaman sa pagpapakumbaba, pangako at pagkakakilanlan. Ang bautismo ni Jesus ay tungkol sa pagpapakumbaba, pangako at pagpapakilanlan. At ang mga binyag na ginagawa natin ngayon ay tungkol sa pagpapakumbaba, pangako at pagkakakilanlan. Though hindi natin practice sa UCCP ang immersion o yung akto ng paglubog sa tubig sa panahon ng bautismo katulad ng naranasan ng Panginoon. Pero kasing halagang simbolismo ang pagtanggap ng tubig bilang akto ng pagbibinyag sapagkat ito ay paglilinis. Alang ninuman ing mendilo kay batlinwalya keng CR marinat siya pa rin. Buri ng sabyan, anyang itamo may binyag tamo, dapat may bayo na ing pangataw tamo. Ing mayayakit na imbyen ng Kristo. At pag ipinakita natin ito sa mga buhay natin, ito ay isang gawa ng mapagkumbabang pagsunod sa mga halimbawa ni Jesus. Sabi ng isang quotation, once we have been baptized, we are to never quite dry off. We are meant to leave wet footprints behind us wherever we go. Maglakwan tamong bakas ng pagsunod, kabutihan, unreserved acceptance, limitless love, kindness at iba pa. O reni, remburina ng Diyos na pakitamo kinbietamo. Ing binyag sa isang malalim na kapahulugan, isa itong gawa ng pangako at pagkakakilanlan. Nano ing akakit daring tao kaya katamo? Tuto o ali? Kasi pag Kristyano tamo, whether we like it or not, tumataas ang expectation ng mga tao sa atin, especially non-believers. Kasi karintamo mididinan pagkakataon para magpatuto king kasalpantayanan tamo. Atin kong shinare king FB wall ko, nung nino deng miyaliwang Christians, may identify and hoping itang dulo karintamo akit ing sarili tamo. Or else, aliwa naman itamo ing mipakarine nune ing Gino kasi kaya tamo maka-identify. Oren po kanudeng different kinds of Christians. The Christian, detang pagaga, sagli kikyakla. Detang kainisyan, maraming kinaiinisan sa simbahan. Inis sa song leader, sa pastor, sa teaching, sa katabi, pati sa sarili. Christian, attendee na merong untamed tongue. Kristiyano, matagal ng attendee pero hindi lumalago, sa loob lang ng church nakakabasa ng Bible at nakakapag-pray. Christian, uri daw ng mga Kristiyano na nagbubutas ng bangko, indifferent, walang concern, basta nakaupo lang, bahala kayo dyan. Christian, uri ng Christian na kapag may crisis o problema, ay super spiritual. Kapag okay na ang sitwasyon, super carnal na. Beautician, uri ng mga Kristiyano na pumuporma, panay forma, panay paganda, pero dapat ang nakikita yung imahe ng Diyos, hindi yung sariling kanya. The critic chan, orandang marakal, alaning gewang istu in council, alaning istong gewa in pastor, o detang gagawang mayap keng iglesia. Next. Ayan. The Christian, orandang kaya nakanmituran la. Dakalakano crush kayang simbahan. The Christian, uri ng Christian na preoccupied ng mga alalahanin, no?
laging hanap ay relief. Kapag giving, ayaw makinig. Gusto mo tanggap lang ng tanggap o negative sa giving. Christian, balat sibuya, sensitive, hindi lang nakamayan, nagagalit na, hindi lang napansin, hindi lang nabate. Ayan, maramdamin at moody. At itang katataw liyan, datang genuine, itang totoo. At baluta mo, nung inuita mo, karen, even ako. Kapag may binyagta mo, dapat ing mayayakit keng biyata mo, Kristo. Tayo ay nakikilala hindi dahil tayo ay siganto. Tayo ay nakikilala dahil tayo ay mga Kristiyano. Tulad ng kung paanong nakilala si Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay at ministeryo. Pinakilala siya ni Propeta Isaías sa unang pagbasa at pinakilala siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang tinig na narinig as soon as maiahon ang Panginoon sa tubig. Sabi ng verse 17, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya pagkabiyata mo kaya sa buhay natin sa araw-araw bilang mga anak ng Diyos, nalulugod pa kaya ang Diyos sa atin? Nano papakit tamong testimonies? Paano tayo nagpapatotoo sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano? Pagkatapos mabautismuhan si Jesus, migpatutuya ang Diyos nino para kaya Jesus. Bumukas ang langit, bumaba ang Espiritu sa anyo ng isang kalapati at nagsalita ang Diyos Ama. Ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan. At oito, ingpepakit na namang Jesus, anyang megumpisane keng ministry na. Sumasa kanya ang Espiritu Santo at hinirang siya upang gawin ang kalooban ng Diyos. Kapag ang anak ay sumusunod, ang ama ay nalulugod at ang Espiritu ay kumikilos. Tandaan tayo po ito. Balikan tala, that ang fruits of the Holy Spirit anyang simbambengi. Nanunalaretang siyam fruits of the Holy Spirit aapapakit tana. Kilob ning 11 days ning bayong banwa. Meging mas more loving tamo kaya? Ne? Mas pepakit tamo na atin tanang self-control? Meek, etana ka agad paypali buntok? Etana agad makagulisak o nano paman? Panalangin ko, gaano man kahirap tularan ng Panginoon. Munang saup ning Diyos kapamilatanan ning patnube ning Espiritu Santo. Anyaran tamo king aldoldo, apakit tamo king bietamo, ing bie at alimbawa ng Kristo. Eban mi parangalan tamong maya pa Kristiyano, nune mi parangalan niya ing Diyos, amayap kaya katamo. Ang bautismo ni Jesus ay isang paanyaya na magpakumbaba tulad niya, sumunod sa kalooban ng Diyos at mamuhay upang kalugdan hindi lang ng Diyos kundi ng ating kapwa. Kung si Jesus mismo ay nagpakumbaba at sumunod, lalo pa tayong tinatawagan na lumakad sa parehong landas na dinaanan ng Panginoon sa tulong at biyaya ng Espiritu Santo. Manalangin tamo, Panginoon, turuan mo kaming magpakumbaba, sumunod, at mamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyong harapan. Naway ang aming buhay ay maging mabangong samyo na alay sa iyong harapan tulad ng iyong anak na si Jesus. King lagyunig pa ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Talakad siya po yung kapulungan at ipasyag tayo yung kakatamong kasalpantayanan. Sumasampalataya kami sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong anak at nabugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw na buhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay.
Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Dalawa po sa mga kabataan natin na dumalo sa nakaraang Christmas Institute ang pinili ko upang magpatotoo sa naging encounter po nila doon at pakiramdaman tamo po nung nanuing maging encounters and experience during the CI uling masanting ya itang karelang tema chosen. Have you answered the call? Will you answer the call? At oyni, tinugon la anya ing metong po mig kantaya pa. Ne? At akakita mo nung makananong daning kaya nakanta mo magumpisala king kasaywan da king Diyos at ing panalangin at support kailangan da manibatan kaya katam. Wait lang guys. Good morning, Imnida. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Josephine Habon, Marian Rivera for short. At ngayon po ay magbabahagi ako ng aking testimony na may temang Will You Answer the Call? Sa Isaiah chapter 6 verse 8, sinabi po ng Diyos, "Whom shall I send, and who will go for us?" At ang sagot ni Isaiah ay, "Here am I, send me." Alam niyo po, minsan, parang group chat lang ang Diyos. May tanong siya, sino ang pwede? Tapos, tayong lahat, sin lang. Pero si Isaiah, hindi nagsin. Sumagot siya. Habang naririnig ko po ang verse na ito, napaisip ako, paano ko nga ba sinagot ang tawag ng Diyos? Kasi, aaminin ko po, hindi po ako agad sumagot. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil pakiramdam ko, hindi ako handa. Parang exam lang na hindi ako nakapag-review, gusto ko na lang umabsent. During our Christmas Institute, doon ko po natutunan na hindi porket makasalanan ka, hindi ka na pwedeng maging servant ng Diyos. Akala ko dati, kailangan muna maging perfect bago mag-serve. Pero mali po pala. Hindi kailangan ni God ng perfection, kundi availability. Para po sa akin, nagsimula ang sagot ko sa tawag ng Diyos sa isang simpleng sige sa VCS. Hindi po ako sure noon, pero sinabi ko, sige Lord, try ko. At minsan po pala, yung try natin ang nagiging here am I natin kay God. Hindi po madali ang mag-serve, lalo na sa children ministry. Makukulit, may ingay, minsan marami pang energy kaysa sa kape. Kaya may mga moment talaga na mapapasabi ka na lang na, Lord, please, habaan niyo po ang pasensya ko sa mga batang ito. Pero habang nagsiserve po ako, doon ko po naranasan ang joy. Nasali po ako sa mga iba't ibang ministry, gaya ng music ministry at tambourine dance. At nasasali na rin po ako sa mga programs sa church tulad ng CI. Sa CI po, ang pinaka na-enjoy ko sa lahat, ang pagpa-praise and worship. Yung tipong pagod ka na, pero pasaya ka pa rin kasi ramdam mo na nariyan ng Diyos. Tulad po ni Isaiah, hindi po ako perfect, pero tinawag pa rin ako ng Diyos. At kahit may doubts at takot, pinili kong sumagot. Kaya po ngayon, kapag tinanong tayo ng Diyos, tulad ni Isaiah, "Whom shall I send, and who will go for us?" Hindi naman niya hinihintay na yung pinakamagaling ang sumagot. Hindi yung pinaka-active, hindi yung pinaka-perfect. Ang hinihintay niyang sumagot, yung handang tumayo
at nagsabing, "Here am I, Lord, send me." Kaya po para sa ating mga CYF, ang tanong ko po sa inyo, kapag tinawag kayo ng Diyos, magre-reason ba tayo na, "Busy po ako, Lord. Next time na lang po." Or, "Lord, send ko na po message mo." O pipiliin po nating samagot kahit may takot at kahit hindi sigurado at kahit hindi perfect? Kaya po, sasagot ba kayo sa tawag ng Diyos? Thank you, Imnida. Good morning, Imnita. Gusto kong ibahagi ang isang testimony sa naganap na CI 2025. Kung di nyo pa po ako kilala, ako nga po pala si Kyle Raven Reyes, 12 years old, pero ngayon, 13 years old na po ako ngayong araw na ito. A willing heart is all God is asking for. Say yes to Him always. You don't have to figure it all out. You just have to be willing. Say yes to the Lord even when it's scary, even when it's unclear. Hearing and recognizing His voice, answering the call with courage. Sabi nga sa Isaiah chapter 6, verse 8, "Whom shall I send, and who will go for us?" Sagot naman ni Isaiah, "Here I am, send me." Ako ay dating isang taong walang direksyon, walang layunin, at walang pag-asa. Ngunit isang araw, narinig ko ang tawag ng Diyos sa aking buhay. At tinanong ako, "Will you answer the call?" At syempre, sumagot ako ng oo, Panginoon. At mula noon, ang aking buhay ay nagbago. Ako ay nakilala ng Diyos at nakaramdam ng pag-iba sa aking puso. Ako ay nakapagbago ng aking buhay at nakapagpatuloy sa aking mga pangarap. At ngayon, ako ay narito, nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang pag-awa at pagmamahal. Ako ay handa ng sumunod sa kanyang tawag at maglingkod sa kanya. Gusto kong bahagi ang aking karanasan sa CI 2025. Noong una, ako ay may maraming pag-aalala at takot tungkol sa aking kinabukasan. Pero noong dumalo ako sa CI, narinig ko ang salita ng Diyos at natuto akong magtiwala sa Kanya. Ang tema ng CI 2025 ay tungkol sa pagtugon ng tawag ng Diyos at ito ay nagbigay sa akin ng inspirasyon na sumunod sa Kanya. Akala ko hindi na ako makakapasok sa church kasi makasalanan ako. Pero hindi pala ganun yon. Kung gusto mong mag-serve kay Lord, then do it. It doesn't matter kung makasalanan ka or hindi. Ayun lagi yung pumapasok sa isip ko kapag papasok na ako sa church. Ang CI 2025 ay isang makabuluhang kaganapan na nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa maraming tao. Ang CI 2025 ay tumulong sa mga dumalo na magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanya. Ang tema ng CI 2025, "Will You Answer the Call?" ay nagbigay ng hamon sa mga dumalo na tugunan ang tawag ng Diyos sa kanilang buhay. Sa CI 2025, nakita natin ang kahalagahan ng pagpapahayag at pakikinig upang magkaroon ng mga epektibong komunikasyon. Ang mga aral na natutunan ko sa CI 2025 ay makakatulong sa atin na magpatuloy sa ating paglalakbay sa buhay at magtiwala sa Diyos. Yun lamang po at maraming salamat.
effort ni cluster effort niya po sana. Then this coming Saturday, January 17, tumagon kami pong Elder Corina, karin king UCCP Angeles to attend po in last conference council meeting para pisabyan ing daratang po na annual session at datang mayaliwa pang meging programa na ning komperensya at datang pang programa bayo ya matapos mayari ing ecclesial year ni. At siguro po karatang aliwa pa pong maging programa tamo, mag-remind namo, particularly po deng maging conference programs para kem Prayer for Christian Unity at mikaatin tamo rin pong Bible Festival of Faith. Ala pa pong detalye pero deti po ngayon nilang January maganap. At agkatan ko la po rin kakatamo pong elders, Monday at 8 a.m. Magdalaw tamo po at manatad ng komunyon, kareta pong kapatad tamo pong masakit at kapag komunyon pa. So, uita mo po at nung atin tampang aliwang concerns po, sige po kung ala naman. And welcome home. Keng Dara po na, welcome home po kaya kayo. At karetang aliwa pa na balikbayan tamo pong kapatad. Masaya kami po na kaya beda kayo ngening abak and hoping and praying na maging meaningful, mag-enjoy kayo kaya pa magbakasyon nyo po. Andiyan pilan mong aldo at months na kaya kayo po. Itamo po, atin tamo pa. So nung ala, magsadya tamo po, kaya katamo pong pamanalangin. Data pong ating makabukod, panalangin at kapasalamatan, agkatan ko lang lumapit ngeni kay ngarapan, kambening pamanalakad na naman ng mabilog a kongregasyon. Manalangin tamo po. Maglapo ing tula, ing saya karing biyemi, karing puso mingening penandit ginuming Diyos. Uling panamdaman miya, ing kekang presensya, king kalibutan mi. Salamat king aba kay ni, ape pakit mo kaya kami, ning ninuy kami. Anak mo kaming pakamalan, kaluguran mo kami, at ika matutula ka kaya kami. Pupurianda ka o Diyos, king pangayawos na ring balang metong kaya kami, maging party na kami, ning kaya kang kaluguran na iglesia,
particular Kenny king UCCP Santa Catalina. Kambe daring kaya kang pangako, benepisyo, pribilehiyo, responsibilidad, at dapat may pong tanggapan, gawan karing biyemi, munang saup ning banal espiritu balumi, King Aldoldo, sa lahat ng aming mga pagsusumikap na maging totoo bilang mga anak at tagasunod mo, maipakita namin na ikaw, O Diyos, ang gumagawa at kumikilos sa aming pong mga buhay. Salamat sa iyong pakikiisa sa amin na mga makasalanang mga nilalang. Wala kang bahid sala kahit ano paman, ngunit ang iyong bautismo ay nagpahayag sa amin ng dakila mong pagmamahal at malasakit. Salamat sa ganoong espiritu namin tinatanggap ang hamon na magmahal ng walang pasubali at magmalasakit ng totoo, hindi lamang para sa aming mga sari-sariling buhay, kundi paman sa buhay at ministeryo ng iyong iglesia na umaabot sa kalagayan ng bawat kaaniban at ng buong komunidad. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mong pinasisigla ang aming fellowship, ang aming kapatiran bilang magkakapatid sa iyo. Salamat sapagkat patuloy mo kaming binibiyayaan ng lakas, ng inspirasyon, ng mga hamon na yakapin ang iyong ministeryo. Salamat sa maraming mga panalangin iyong tinugon at sa patuloy na paghahanda sa amin upang tanggapin ang iyong mga plano, lalo na ang iyong mga tugon sa aming mga dasal sa ibang paraan na ipinapakita mo sa amin. Salamat sa iyong walang pasubaling pag-iingat at proteksyon. Lipat naman ning balumi, luwal na ning iglesyang ini, luwal da rin kaya kaming pamibale-bale, alang kasiguruan na ikami, ligtas kami, o neng uling ika, palagi kang mimingat, manantabe, magprotekta kaya kami, milalakoing takot mi, at maging panatag kami. Salamat aming Panginoon sa pagtuturo mo sa amin na panatilihin kaming magliwanag sa mga mabubuting gawa na magpapatotoo sa aming pong pananampalataya sa iyo. Salamat sa mga anak mo na patuloy na binibigyan mo ng panahon at pagkakataon na mapatunayan sa kanilang mga buhay na ikaw ay tapat at mabuti sa lahat ng panahon. Agyamang deng aliwaming kapatad at tsula pamurin king dasen ning kapanamdaman. Lalo na ngening panaw na ini, dakalading masakit, dakalading manguku. Ika, ing bukod ming asahan na magpagaling karing balang metong karela, magpasikan king karelang pamikakatawan, at bendisyonan mo la, ding doktor, ding panulo, ding hospital medical institution sa mga laga, kareng kapatid mi. Bangkanita, maulo, ing nanumang panamdamanda, at maulo maging ing kapikakunwan, at magtiwala kami na ika ing kaya kaming mayap a doktor. Tatas mi lang palagi at gaganakan, ikakadeng, inanglet, inang malay king karelang kabilyan, at detang aliwa pa na balumi, alalang aliwa nga sahan king bieda nune ika mo. Ginunong makananong pepakit mo ing lunos mo karing salunan king panahon mo, mantita mo rin ing pakit mong lunos karela at maging karing balang metong kaya kami. Sikanan tetagan king kasalpantayanan na nanumaning datang, kami gumulot kaya ka. Bagkus, lalo kaming magpursiging lumapit pa, uling balumi, mulalawot ing sarili mo, nune
yayabot me painggamat mo, karing balang metong kaya kami. Salamat o Diyos, uling balumi, alimo kapaldanan pisikal ing pagkalub mo karing masakit, nune kapanayan, tula, kapanatagan, at iti ing palagi ming anyawaran keka, para karing balang metong especially karetang dadalan mga sakit akabilyan kimbyeda. Ikaw o Diyos, ing patuloy na magpakahayag, lugod, lingap at lunos karela. Panalangin milaring kaya kaming anak, papanatilyan mo ing masanting nga kalusugan karela, deng kayanakan, deng yang adult members mi, kababaynan at kalalakihan, especially din kaya kaming kaluguran ang mga tuwa. Masyadong malapit karela ing sakit, anya kaya kami po panabilin, i-shield mo la king nanumang karamdaman, at ibiye mo karela ginuming Diyos, ing makaba pang biye. Bangkanita i kaming paintungol paking biye, manakit kaming inspirasyon, kapamilatanda, ding karelang wisdom, at pagkabiye king Aldoldo. Panalangin miya, ang kaya kaming eskwela, pariminggo na yung milabas, manibatan niyang mibuklat pa si Bayo yung klase. Salamat o Diyos, king patnube, apig kalub mo, karing kaya kaming volunteer workers and staff, king school board, karing kaya kaming teachers, pengaring papagaral anak. Mas apapakit mi pa sana, king daratang pangaldo at panahon, ing shalom metong niyang pamilya, nung nuka rin may kalugod kami, at abe-abeng susuyo, at mag-fulfill king kaya kang mission, king kaya kang teaching ministry. Magsadyaya king kaya kaming eskwelahan, king pamagumpisana ning Project 626, bendisyonan mo iti, at balumi po at may buklat na ing obra, may buklat siya naman ing banwa, ban may bulos, inganggang kanwanan, a kailangan na, ay pagkalub mo, kapamilatanda naman ding balang metong kaya kami, ding Friends of Shalom, at ding maniwala, keng mission, vision, and goals na ning kaya kaming eskwela. Salamat mo naman, king paman at nube mo, king mabilog ming kumperensya, pasiknangan me po pamikakatawan ning kaya kaming CM, mapila ng Aldo, paruminggo, masakit ya. Dagdagan mo pa po, ing si kanana, ing kababang loob, akakit mi kaya, despite dakaling hanggang pakirapana, ing tula, may babayo, king puso na, uling ika, ing susuywa na kapamilatanan ing kumperensya. Panimunan mo laring hanggang leader like komi, asulong mi pusa ng abe-abe, objectively, ing kega na gana, ang magdalang kapuryan keka, at nanuman, datang bage, ang maglid, bangkanita, maging masanting, ing pamikitungo, kimbalang metong, ika po ginuming Diyos, ing manimuna kaya kami. Panabilin miya, ing buong UCCP, king pamagsadya ng maragula obra para king daratang General Assembly, muna po sana palagi, ing kasuywan, at pamagpatutu, king kaya kang misyon, aliwaing nanumang interes, politically, or king nanumang posisyon, makayagbang para ka rin kaya kang pinili. Panalangin miya, ing kaya kaming balen, ing kaya kaming yatong panok nanganan, makalingid kaya ka, ing kaya ganaganang malilyari, karahasan, kamatayan, corruption, na nagpapahirap sa iyong mga anak, balumit manwala kami, ika mo, ing ating upaya, na mayari ing kaya ganagana at mibayo, kim panahon ay itakda mo, at kabang panayan may ti, ikaming anak at disipulos mo, pagumpisan mi ing obra, bangkanita kapamilatan daring kaya kaming patutu, apakit mi, mayap ing manaya karing marakal pa, uling mayap ing gagawan mo, kaya kami. Salamat king upaya na mig-celebrate lang birthday din kaya kaming kapatad. Salamat king bayong banwa na pigkalob mo karela. Pasiknangan mo pang lalo, ing karelang kasalpantayanan, bangkanita, kabang gagawan da, ing kaya kang kabaryan, maging
kalugod-lugod laking arapan mo at din kaparadang tao. Den kapatid ming migagana ka king karelang wedding anniversary, i-bless mo la pa pong mas malalampang tula at lugod kimbalang metong at kambening pamilya nga buuda, suyuanda ka at pamintuanda ka king abot king karelang makakaya. Den pamilya migagana ka karelang kapatid aminuna na king siping mo, ing tula para king biyala nangga yang manatili ka rin pusuda at kabang panayan mingal do na ikami mo rin datang ita, miras kami ka rin kimbanwa, magpursigi kaming magkabi bilang tapat at tutong anak mo. Ginuming Diyos, salamat king upaya, apigkalob mo na maging safe in travel da rin kapatid ming mibalik ken king Pilipinas, particular king kaya kaming baryo. Ikaw o Diyos, ing magdalang tula mo naman king puso da, king pansamantalada pong pamagbakasyon at maging meaningful, O Lord, ing karela pong pamagstay. Balumi, mag-create ka laging memories ka rin biyami kapamilatanan ng dealings me king Aldoldo, kambeda rin kakaluguran, kapamilya, deti turuda kami nung makanano kaming mas maging pangmaya patawat dalan nila karing biyami. Salamat po ginuming Diyos, dakal pa, ing burimi pong panalangin kaya ka, dakal pa, ing buriming ipagpasalamat kaya ka. O ning magtiwala kami at manwala kami, nabalo mo yung kega na kana, at ika, o Diyos, ing makiramdam, karing panalangin at panigapumi, anya, deti lalapit milangan, detang panalangin, eme banggit mo naman, king lagyo ng Jesus, milakwan king meto nga panalangin, ngeni, dalit miyang abe-abe. Amen. Mula sa paghandog, ang tubig na ating bautismo ay sinisimbolo ng biyaya ng paglilinis ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang biyaya ng bagong buhay at kapatawalan ay libreng ipinagkakalob sa atin ng Diyos, gayon din ang ating tinatangkilik sa araw-araw. Sa kasaganahang ating tinatanggap ay hinahamon tayong magbigay din ng masagana upang ang pangangailangan ng iglesia at ng ating kapwa ay matugunan. Halina, mag-alay tayo ngayon sa ating mga pangako, ikapu at handog pasasalamat sa Diyos na nagpapala sa ating sa lahat. Pakiramdaman tayo po kanta ng Rihanna Manansala habang magaganap ang apering.
could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hand, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hand, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, 'cause all that I have is a hallelujah, come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got the lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got the lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got the lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
O Diyos, dahil sa iyong kagandahang loob at biyaya, tinanggap namin ang isang malaking pagpapala, ang iyong maging mga anak. Nawa bilang aming pasasalamat sa dakilang handog na ito, nahayag sa amin sa pamamagitan ni Yeso Kristo, ang aming mga kaloob na handog, mga pangako at ikapo, kasama ang aming buhay at talaat ng tinatangkilik ay magpahayag din ng aming kahandaang maglingkod sa iyo at aming mga kapwa, upang makilala ng lahat ang iyong kabutihan at masinagan ang iyong liwanag at habag. Amen.
kapatid, tayo mga nabautismuhan sa pangalan ng iisang Diyos ay hahayo ngayon upang isabuhay ang ating pananalig sa Kanya na tumawag sa atin bilang mga minamahal na anak upang dalhin ang kagalingan at kagalakan sa lahat. Tumayo tayong taglay ang kapangyarihan ng Diyos upang paglingkuran ang ating kapwa. Hinirang tayo upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, sinusugo upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ng sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Humayo tayo ngayon sa kapayapaan, nakahandang ibigin at paglingkuran ng ating iisang Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Diwang Patnubay. Amen.